how do we interpret this list released by Congressman Leviste? Una, siyempre mahalaga yan for transparency, yung nirelease ni Representative Leviste. Ang problema lang natin, si Yusek Cabral wala na eh. So walang makakapagpasinungaling o makakapagsuporta sa kung ano man yung nakasulat diyan sa listahan na yan. So ang ano na lang yan, ang weight na lang yan is for transparency purposes. Hayaan ng publiko na makapagsuri, makita, matilad-tilad ano ba yung mga proyektong nakalaan per district. Ngayon, doon sa binabanggit mo, Miss Gretchen, tama yun. The power of the purse ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. So, yung mga kinatawan, mga representatives, kung nakikita nila na may pangangailangan na makapaglaan ng budget o pondo sa mga proyekto, may kapangyarihan ang Kongreso diyan. Hindi nangangahulugan na masama o illegal 'yon. Kasi nga yung konsepto ng power of the purse nasa Kongreso 'yan eh. So halimbawa, merong mga sa isang distrito, halimbawa, may pangangailangan naman talaga na gumawa ng tulay o ng kalsada o ng classroom. Hindi nalagyan o hindi nag-reflect doon sa budget. May kapangyarihan ng Kongreso na mag-identify nitong mga projects na to at ilagay as priority. Kumbaga ilagay doon sa budget. Being nandoon nga sa konsepto ng power of the purse. Kailan ba siya nagiging mali, Miss Gretchen? Nagiging mali siya kapag yung mga proyektong yun ay pinagkakitaan na. Ibig sabihin, yung mga kontraktor kakilala o kasabwat mismo ng proponent. Sino ba yung proponent? Kung yan ba yung congressman o yung senador. Sa kanila yung kontraktor, sila yung nanalo doon sa bidding at pinagkakitaan nila yung proyekto. Pero yung paglalaan ng pondo, Miss Gretchen, hindi masama yun. Kapangyarihan ng Kongreso yun. Hindi illegal yun. Ngayon, yung usapin naman ng insertion, dyan sa insertion, mali ang insertion kapag biglaan na lang siyang isiningit, yan ang insertion. No, walang plano, Walang biglang plano, hindi dumagdag. pinag-usapan. Ipinasok na lang. At yan ay naging, nakita natin yung kamalian yan nung nakaraang budget season. Kung saan may maliit na grupo, yung small committee. Iilang mga tao lang ang nagdedetermine, naggagalaw ng budget. Sa halip na pinag-uusapan at kakaisahan, dinideliberate yan ng both chambers of the Congress. Ang nangyari before, di ba, sina Representative Zaldico at ilang mga kasama lang doon sa small committee, yung nagdetermine saan natin ilalagay yung mga budget, ano yung mga diversions, cuts and diversions. Doon siya nagiging mali, Miss Gretchen. So paano po kaya